Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako, matindi. Mainit na naman mga kaibigan. Ang ating tatalakayin tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Nasaan nga ba itong si Catherine Camilon? Ito nga ba ay buhay pa o wala ng buhay? Mga kaibigan, sa puntong ito, lumalabas sa social media na may kinalaman di umano itong asawa ni Police Major sa pagkawala ni Catherine Camilon. But sa puntong ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na ito na nakikiusap itong asawa ni Police Major sa mga kinaukulan sa nag-iimbestiga na kung maaari, huwag siyang idamay na sa kaso sa pagkawala ni Catherine Camilon. Tama ba na huwag idamay sa kaso itong asawa ni Police Major? Mga kaibigan, maniniwala ba ang mga pulis dito sa sinasabi ng asawa ni Police Major na huwag siyang idamay? Gusto ko pong ibahagi ang laman ng video na yan. Yan pong lahat ay ating tatalakayin at marami pang iba. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kapag may pagkakataon po kayo, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na! Samahan niyo po akong panoorin kung paano pumalag tumanggi. Nakiusap na huwag siyang idamay sa kaso. Ay baka takot makulong. Itong asawa ho ni Police Major. Panoorin po natin mga kaibigan. Sana po makapagtulong na po sila at para po madaling makita po ang aking anak. Yung pamilya po niya ay nakiusap na wag na po silang idamay dito sa kaso na ito at Ito ba ay pinadrug test nyo na baka ito po ay drug addict na? Ako po, wala naman po ako ng ibang gustong malaman, sir, kundi yung mapadali po talaga ang pagkakita sa aming anak. Okay. So, pwede yung makuha yung pangalan nung currently nakaregister sa kanya? sa i-text ko mamaya, Sir Rafi, wala lang po ako, sir, na ngayon, Okay. sir, na dokumento, pero Sige. ibibigay ko po yung pangalan, Sir Rafi. Yung registration mo ba expired? Yung car registration, yung plaka o current? Yung plaka, wala pong plaka, Sir Rafi, nung makikover po natin itong sasakyan na ito, pero na-trace po natin yung ownership based Okay, po doon sige sa chassis number. Yep. Kukuha po ako ng update dyan, Sir Rafi, at bibigay ko po sa inyo po, sir. Kilala niya ho ba si Major nung tanungin niyo po? He denied any knowledge about dito sa kaso po involving with Catherine Camilon, sir. Meron kayong gustong itanong sa kapulisan natin, kaya po kayo napunta rito kasi gusto niyo po makipag-communicate sa PNP. Ano pong gusto niyo itanong, Nay? Ako po, wala naman po ako ng ibang gustong malaman, sir, kundi yung mapadali po talaga ang pagkakita sa aming anak. Yun na lamang po talaga ang gusto namin ngayon dahil mahigit na nga pong 1 buwan. Wala ho talaga kaming alam na kahit na ano sa kanya. Okay, Tay, meron kayong gustong itanong sa pulis natin, sa PNP? Tay? Tulad po nung sinabi ng tao ko na sana po makapagtulong na po sila at para po madaling makita po ang aking anak. Okay, si sister, meron kayong gustong itanong? Ako po, wala naman po ako masyadong tanong kasi po ginagawa naman din po nila yung kaya nila. Ang sa akin lang po, ang mahalaga lang po sa amin ay yung kapatid ko po na sana po malaman na po namin kung ano na po ba talaga yung totoong nangyari sa kanya. Colonel, alam ko tuloy-tuloy ang ginagawa niyo yung pag-iimbestiga. Sa patuloy niyong pag-iimbestiga, wala pa ho kayong lead kung nasaan po itong si Miss Catherine?
Sa ngayon, Sir Rafi, ay wala pa po tayong nakukuhang matibay na ebidensya that will lead us to the possible location po ni Miss Catherine. Pero hindi po tumitigil sa Rafi yung PNP po sa investigasyon po na ito dahil gusto po namin mabigyan ng closure po itong kaso na ito. At gaya po ng pamilya sa Rafi, ay umaasa pa rin po tayo na maki-recover po natin buhay si Miss Catherine Camilon po, sir. Okay. Wala ho bang mga testigo o CCTV na lumutang na pwede hong gamitin bilang ebidensya na para maging lead sa ginagawang investigasyon nyo ngayon? May mga na-recover po, Sir Rafi, na mga CCTV footages po yung CADG na siyang nangunguha sa investigation na ito. At ito nga po yung mga lead na sinusundan nila para ma-zero in po yung mga possible na mga locations na pinagdalhan po sa kanya po. Subalit itong kaso po na ito ay laban po kay Major De Castro na alam po natin na isang pamilyadong tao, but yung pamilya po niya ay nakiusap na wag na po silang idamay dito sa kaso na ito at hayaan po yung kanilang kaanak na sagutin po yung reklamong isinampas sa Opo, ma'am. Gaano po katagal sa serbisyo si Major Colonel, ma'am? More or less, almost 15 years na po ito, sir. Ito po ay batch 2008 po, kaya major na po siya. So, more or less, Sir Rafi, ay mahigit close to 20 years na rin po ito, sir. 20 years. Okay. PNPA graduate po siya. Opo, sir. Opo. Okay. At ano po yung pwesto niya currently, ma'am? Bago po siya, sir, narilib po sa kanyang pwesto, ay siya po ay miyembro po, sir, ng Drug Enforcement Unit po ng Police Regional Office 4A po. Ayun. Drug Enforcement Unit. Siya ho ba ay pinadrug test nyo na baka ito po ay drug addict na? That I have to find out, Sir Rafi, kung siya po ay dinrug test po, sir, ng Propokit. Opo, gaano na po siya katagal na miyembro po ng anti-drug unit po ng PNP? My apology, Sir Rafi. I don't have with me the Major De Castro. Mga information lang given to us, sir, is dati po siyang miyembro po ng Provincial Drug Enforcement Unit po. Okay, sige po. From time to time, Colonel, kami po ay may paugnayan sa inyo on behalf of the relatives kasi pupunta po sila sa amin para kumuha ng update. Now, tatawagan namin kayo at kung ano pong pwede namin maitulong na aking tanggapan, not only dito sa Wante sa radyo, kundi tanggapan ko sa Senado para mapabilis yung paghanap ng hustisya ditong ng pamilya ng nawawalang si Ma'am Catherine Camilon, Colonel. Yes po, Sir Rafi. Asahan niyo po yung cooperation po ng PNP tungkol po sa kaso po na ito, sir. Thank you po, Colonel. Salamat po. Pero sa ngalan ng pagbibigay ng linaw sa isang kaso na medyo malabo pa, nahirapan yung mga pulis natin para mapabilis yung paggulong ng kaso, ma-identify yung mga tamang suspect, then ang susi rito ay pero dapat mag-cooperate din yung family ni Major dito sa ginagawang investigasyon. Okay, alright. Nako po, nandito na naman tayo. Shoutout at maraming salamat. Senador Rapi Tulfo. Nako, marami na naman bashers sa magko-comment diyan dahil pa sinashoutout po natin itong si Idol Rapi Tulfo. Pag pinupuri ko si Idol Rapi Tulfo, ang senador natin ngayon, ay marami po nagko-comment na yan dahil ayaw po nilang maging presidente daw po. But bueno, maraming salamat Idol Rapi Tulfo at ay pahintulot ho ang paggamit ng iyong video clips at siyempre sa darating pong presidential election ay walang iba, manok po natin yan mga kaibigan. Magagalit na naman yung mga buzzers nila aking sa pinori na naman sa pagiging incoming tatakbo na pagka-presidente. But bueno mga kaibigan, pinadaan na lang po natin yan at dito muna tayo, bigyan po natin ng highlight. Itong pumalag, tumanggi, nakiusap ang asawa ni Police Major na huwag na siyang idamay dito sa kaso sa pagkawala
ni Catherine Camilo. Naku po, matindi. Gaano ito katindi, asawa ni Police Major. At gaano kahina naman ang mga nag-iimbestiga ho. Ganong kalakaso ang asawa ni Police Major, ba't ganon naman kahina ang ating mga nag-iimbestiga ho na pinasusweldo ho ng taong bayan sa pamamagitan ho ng buhis itong mga kapulisan na ito. Di ba? Tama po. Kayo ho ba, mga mahal kong netizen, ay sang-ayon dito ho sa usapin na nakiusap ang asawa ni Police Major na kung maaari ay huwag na siyang isdamay dito ho sa kaso ni pagkawala ni Catherine Camilo. Kung kayo ay anuman ang salubin diyan sa usapin na nakiusap na huwag idamay, ang comment section ho ay bukas. Pwede ho kayo magbigay diyan ho ng public opinion. Bashers man o hindi, huwag po kayo matakot magbigay ng public opinion. Karapatan nyo po yan, mga kaibigan. But ang punto de vista po natin, mga kaibigan, tayo po ba ay mayroon na ika nga po nasasakop sa ruling ng ating batas na pag gusto mong imbestigahan, kapag gusto kang imbestigahan ng isang tao, ay pwede kang umayaw at pwede kang makiusap na katulad ho ng ginagawa nitong asawa ni Police Major na siya ho ay nakikiusap, ay pumapayag naman ho ang PNP. Yan po ba ay mayroon tayong ruling ng batas na ganon? Ako po ay nagtatanong lang. Sapagkat kung may ruling ho ng batas na ganyan, at kung anong batas man ang nakakasakop sa ganyan, kahit ako ho, ay pwedeng pumalag, pwedeng umayaw, kung ano man at magkaroon man dumating sa punto na gusto kong imbestigahan. Datapwat sa puntong iyan, mga kaibigan, ay malinaw na sinasaad yan sa batas, sa ruling ng video na yan namin, na pumalag itong asawa ni Police Major. Ayaw magpa-imbestiga. Tumanggi. Nakikiusap na huwag idamay. Ay pipili palang katuwiran yon. Mga kaibigan, yun ang gusto kong ipunto. Talaga bang pwedeng katuwiran yon? Ikaw, mga mahal kong netizen, yung mga kaibigan mo, na ikaw nga po'y gustong imbestigahan, pwede pala makiusap, sabihin nyo na gumawa ka ng kasalanan, kung halimbawa imbestigahan kayo, kung mayroon mang dapat iimbestiga sa kanila, ay pwede pala silang hindi pumayag. Ay nagbabase ho tayo dito nga sa paliwanag ng PNP. But bino mga kaibigan, sana ho ay bigyan ito ng linaw. Ang pangit pong tingnan, mga kaibigan, ang salitang ika nga po'y nakikiusap na kung pwede huwag siyang idamay. Ay naku po, matindi yan mga kaibigan. Hanggang gano'n na lang po ba ang kalidad ng ating justice system? Hanggang gano'n na lang po ba ang kalidad ng mga nag-iimbestiga? Pag pinakiusapan ka, ay wala kang magagawa. Nasabi ko po yan dahil wala po silang magawa. Hindi nila maimbestigahan ang asawa ho ni Police Major. Naku po, kawawang justice system ng ating bansang Pilipinas kung ganyan ang mga katuwiran ng mga nag-iimbestiga. Maganda po ang paliwanag nitong ika nga po'y tagapagsalita ng PNP. Makikita nyo po, mabubulaklak, matalinhaga ang kanilang mga sinasabi. Itong spokesperson ng PNP. But bueno, puro salita lang po yan, mga kaibigan. Alam nyo, pag tagapagsalita ka, ay kung ano-anong masasabi mo na mabulaklak. But action ay wala po nagagawa ito. Instead na ika nga po, nagkakaroon nga po dito ng takipan Diba? Ginagawa niyang maganda ang ginagawa ng PNP kahit hindi maganda sa pamamagitan ng kanya pong pananalita
na mabulaklak. Mga kaibigan, ang gusto ko pong ipahatid dito ay base ho sa ruling ng video na yan. Lalo pong lumalabo. Wala pong paglilinaw ang kaso na ito. But kung papansanin nyo ho, sa mga paliwanag ng nakapagsalita ng PNP, patuloy po ang paghanap namin dito, patuloy po ang pag-iimbestigasyon. Nasaan ang mga bagong update sa investigasyon? Wala po nabaon na host sa limot itong kaso ni Catherine Camilon. Sana ho, huwag itong magaya sa kaso ho ni Jovelyn Galino diyan po sa part na Palawan na ika nga po hanggang ngayon wala pong hustisya. Mga kaibigan, sana ho naunawaan nyo ang gusto ko pong ipunto dito. Maraming salamat po at hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Kung ano man mga public opinion ang naririnig nyo po dito ay pawang nakabasihan sa ruling ng video, mga kaibigan. Maliwanag po diyan. Ayaw magpa-imbestiga, pumalag. Nakiusap itong ika nga po ay asawa ni Police Major. Makiusap na lang po tayo. Yung may mga kasalanan dyan na ika nga po ay gustong imbestigahan, makiusap na lang po kayo. Na ika nga po ay huwag nang idamay. Dahil ganun po nangyayari dito eh. Pakiusapan pala pwede, di ba? Hindi po lahat ng iniimbestigahan ang may kasalanan. Dito po ay isang paraan kung paano makakuha pa ng anumang impormasyon na makakabuo po na magandang development ho sa kaso. Yan po ang dapat ika nga po maunawaan po natin. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.